Praise God. Maayong buntag sa tanan. With the permission of Pastor June, pwede na ko tanggalaw ng ako ang face mat para dili mo hangos ang preacher. Salamat kaayo sa Ginoo. Okay? Alang sa mga paminaw silang mga radio karon o nagatanaw silang mga TV screen o sa mga cellphones ug sa tanang karon niya sa sulod sa simbahan, maayong buntag sa atong tanan. I hope mianhita with God's with expectation of what God has prepared for us today. Mianhita nga abli kasing-kasing ang hunahuna og dunay receptive heart nga anda modawat sa mga pagtudlo sa Ginoo. Salamat kayo sa to ang message sa kanta. Nindot kayo ang message sa kanta. Love ends madness. Love heals the pain. And love is stronger than hate. Salamat kayo sa imuhang mensahe sa kanta nga sa atong nagkanta karon. Tinuod gyud no. Tinuod gyud nga wala gyud mudaog sa gugma. Amen. Kung naman tayo, siyempre kita tao, dili tayo exempted sa kasuko, dili tayo exempted sa kalagot kung angayan ta maglagot. Pero kanang kasuko, kanang kalagot, ato nang mapawala sa itong kasing kung ang gugma sa Dios atong paharion. Because love stronger than hate. Hallelujah. Salamat kay Pastor June sa pribilehyo o sa panahong ihatag di mo nako. Ako inok siya ganina, Pastor, God's timing is always on the right time. This is God's timing. Ang Ginoo naa siya ay mensahe o napod siya ay mga gustong ipabalo sa ato aron nga mas mahimo kitang effective sa ato ang mga buluhaton. More than 1 year na ko wala makasulod sa Living Temple, tinuod lang. Pero wala ko na backslide ha. Wala. Pero na ako yung mga buluhaton nga sugo na po sa Ginoo. Ang akong retirement man God, dili nag-retire sa ministry. Nag-retire. Nag-change og tire for another journey. Muna akong retire. So, mas medyo daghan-daghan ang akong scope, dili nang ko sa ka-church, kundi sa lain-lain nga mga dapit kong nagpagamit sa Ginoo. After sa pagkawala ni Pastor Cora, dito ko sa Tibanban for more than 1 year. August 2018, pagsugod dito, groundbreaking, pag sugod sa nag-layout. Then, more than 1 year, balik kong Tagum, o gihulaman ko kadali ni Dr. Howe sa iyang simbahan niya gi-open diha sa Luyo sa Tagum Doctors with the permission of Pastor Corona. Ila ko gihulaman og 6 months. May na lang kay dili verbal ang among kontrata. After 6 weeks, akong gibati gyud nga dili tumoy akong lugar. So, nanangig ko ni Dr. Howe. Isugot siya nga muhunong ko sa akong trabaho dito kay ako'y gusto sa Dios ipahimo nako. So first Sunday nga wala ko diha sa simbahan ni Dr. Howe, ingon si Jairi, asa man ka simba karon pa? Ko wala ko kay balodong. Kun asa ko dadon sa Ginoo. So Sunday morning, iilis ko sakay sa akong sakyanan nga gamay. Abot ko diha sa may highway Robinsons, nihuno ko kadali o nag-ambok ko sa Ginoo. Lord, asa ko nimo karon dadon. Padaw makog Carmen, padaw makog Santo Tomas, padaw makog sa Asuncion, padaw makog New Corilla, padaw makog Mako, or padulong ko sa Mawab. Pila ka minuto ko naminaw sa dictation o pagpadayag sa Holy Spirit. Then, dili man audible voice, pero very clear message, akong dunggan, gikan sa Ginoo,
ang word tagmanok. Ang Tagmanok Foursquare Church muna ay pinakaunang daughter church sa Living Temple. Nasugod na 1959. 1 year old pa ko. At the time, no. 1 year old pa ko. Nagsugod na. Yato ko dito sa Tagmanok. Tabtan ako ang simbahan nga gamay. Dilapidated. Ug napoy pipila ka membro na dito. Sa layo pa ko, nabati na ako dayon ang conviction gikan sa Ginoo, mutabang ka lang siya. Yes Lord, mutabang ko. Og nadto ko dito, nagwali ko ato nga Domingo, og mi-decide ko nanangid ko ni Pastor Placido, nangid ko ni Pastor Kamasura, Superintendent Pastor, mutabang ko sa Tagmanok. Ayaw mo ka problema, wala mo'y obligasyon ako. Kaya nako sa Ginoo ko, Lord, for 40 years kong nagpastor, I enjoyed your blessings. 40 years sa ministry, grabing panalangin. So karong Ginoo, gusto kong mo serbisyo nimo Ginoo for free. Walay paabuton. So man akong gisad sa Ginoo. So start ko dito June 2019 dito ko. O pagka next Sunday, akong gi-challenge sa mga membro nga kanang dinhi ko mutabang ko dinhi. O July 2020, si Pastor Dion dito ang groundbreaking sa bag-ong simbahan nga gitukod. O July 20, October 15, the same year, sana pastor say term sa project sa gobierno pastor, turnover, okay. Ngadto na sa pagmanok, okay? Human na diri akong trabaho. So, mangita na ba ko laing trabaho. After that, nakaadto ko sa pioneer nato di San Agustin. Nga ang pastor dito si retired police si Pastor Boy Mendoza. O dito ko nakawali ko kaduha ka Sunday. O ingon si pastor gwapo sa chuta mag-crusade rin, no? Sige. Ang problema lang, wala ko yung sound system. So, nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, kung kabuto ni mo mag-crusade mo diri Ginoo, tagay kong sound system, Lord. To God be the glory, i-provide sa Ginoo ang sound system, di man yun siya high-end, pero kusog siyang tingog. Di pa kapinan pag yun projector. Ubusa karon na anak ko'y nakapadayon mi o crusade. Pagka following Sunday, 5 kabag-ong kalag ang nisimba. Inko Lord, bawi na akong sound system. Ang words akong sound system o katong projector, mga more or less 100,000. Lord, bawi na Ginoo sa makakalag. So after that, ko Lord, human ako dito, unsa na pod. Then, niabot ang pangi. Ang pangi, gisugdan na yun sa Living Temple. Kaso lang, kabalo ko di, pato right time, Pastor, no? Kaya nanay, untay paliton ngayon, luti, lana dayon. So, tungod sa mga daghang priority nga atubang sa Living Temple, katong ato ang mga sa 3G, okay? So murag na sit aside siya, pero nagpasabot di pa right time. So pag bakatin ako, okay, wa pa man di hapon simba ang pangi, muna karon last second week sa January this year, nag-start mi sa pangi, hangtod na tayo work dito. O good news, na ako right time yun kay katong ginako ni pasok kay magwali, wala pay luti o balay nga palitunon. Pagka last week lang, naibabay nangita dito, kisay pastor diha sa pangi kay ibaligyan ako akong house and lot. Praise God. Mato pa di Captain apit dito sa pastor, dining highway, pastor, wa nagyoy kay makit-an di bakante. Puno na mga tao, pastor, dili na ibaligya. Kung na manggaling ibaligya, pastor, millions na diha kuno highway. Kung sagdi lang ka, God will provide. Buti norman, wala minangita, ang tagias balay nangita nato. So karon na, ready amo na kita ng sak, tugot na gid sa Ginoo, mapalit nato na ang worth sa maong property, house and lot, 100 square meters, house and lot, 350,000. Akong gihangyog 300. Yung sir, pastor, 340 lang bi. Sige. So 340,000. Ko Lord kanang 340,000 gamay ra kay na Ginoo nga di mo mahatag sa amo. So, atong tabangan nag-ampo nga ma-materialize ka na mong luti para na nagudtay
atong matiguman diha sa Pangi Foursquare Gospel Church. Hallelujah! Atong palakpakan ng buhay nga Dios. Okay? Ang atong topic karang buntag, from head reasonings to heart believing. Luke chapter 5, 1 to 7, mo na ang atong text karon. O gusto na ko ning ato ning dunganan pagbasa. Pwede ba tang maninugpalihog? Okay? Ato basahon kini nga passage, chapter 5 sa Luke, verses 1 up to 7. Ready, go. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with a people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he was finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats to full that they began to sink. Lord, salamat sa imong mga mensahe karon. Nagiandam na alang kanamong tanan. Salamat o Diyos alang sa tanan karon nga makadungog sa mensahe Ginoo. Ikaw makigsulti sa among kasing-kasing, Lord. Lord, makigsulti ka karon sa among kasing-kasing Ginoo. Pinaagi ni nga mensahe o Dios. Og salamat ang tanang kasing-kasing andam na Ginoo. Ang tanang igdulungog imong gidihog. Talang sa labutan imong gidihog sa imong gahom. Aron ang tanang mensahe karon nga mitulo kanamo Lord, ang tanan among maabsorb, among ikinabuhi sa among pagkinabuhi karon. Salamat o Dios, dihugang imong ubos nga lagad Lord nga magabalhin-bahin nga mensahe. Amo kang gipasalamatan tanugan sa ngalan sa Manginoon Hesus. Amen. Praise God, pwede natang manglingkod. On this occasion, Jesus came down to the Sea of Galilee, and tremendous crowd followed to hear him preach. A crowd so large that he can't have place to stand where everybody could see and hear him. Katong panahon na, samtang si Jesus nagalakaw diha sa dalan, sa dapbi sa baybay, kita niya ang mga tao nga daghan nagsunod niya. Ug tungod kay gusto siya nga ang tanan gyud unta makabati sa iyang o makakita niya nga magwali. Nangita siya asa siya mo lugar para ang tanan kay dapli magbaybay, di ba? O nakita niya karon kining sakayan sa mga mananagat nga ana sa baybay bakante kaya ang mga mananagat na dito sa tubig naghugas sa ilahang mga pukot. So mo ko ng panahon, mo ka ng time nga si Jesus nakisulti sa mga katauhan, ang gihimo niyang platform ang bangka. Now, ang unang senaryo aning ato karong nga passage is the fishermen and the empty boats. Mga mananagat na dito, naghugas ilang mga pukot ug ang ilang bangka nga walay sulod. This time, these fishermen battling with life's everyday problem. Sama sa atong sitwasyon karon. Walay tao karon tibuok kalibutan nga dili affected karon nining atong natubang nga pandemic.
Ato may balaan nga daghang mga flight stewardess na maliga na lang tawag barbecue. Mga pilot sa airplano nagkarinderya na lang to survive. O bisan unsa dali gihimo sa mga tao para mo survive. Ug kanang tanan nakit-ana sa Dios. Nibal-ana sa Dios. Yun ana pod ang sitwasyon niya itong panahon na. Tingali ka to, Pastor, tingbalod siguro, no? Kay tibok gabi silang nanagat, wa gud sila ikuha. Ug nakita sa Dios nga ang mga tao dito goal, no? Kanang ang ilang facial expression, samtang nahugos sila si Simon sa ilang pukot, kanang masulupon sila. Kay wala sila'y ikapakaon silang pamilya that day. Kay wala sila ikuha. So, the boats in the seashore are all empty. Walay kuha, walay isda. Ug nakit-ana, nebal-ana sa Dios. Thinking of them, Jesus says to the fishermen, lend me your boat. Samta ako ning gipamalandungan, ako na lang gi-imagine, tagiya ko sa bangka, wala ko'y kuha, ang bangka mo'y kinabuhi nako. Diha ko nabuhi sa akong panagat. Tapos hulamon aning tawa sa kayo, sa kailan kang Jesus. Unya uroy og maigo sa bato. Mabangag akong bangka. Wala ko'y panagat. So medyo si Pedro, alanganin siya mo pahulam. Siguro, inang kauban, hulaman ninyo. Hulam daw siya. Ragana, no? Ito lang idramatize gamay ba? Ikaw giingnan. So, inana ang sitwasyon. Right in the midst of a negative situation, in the middle of their trouble, these fishermen loaned Jesus their boat. Hallelujah. Wala sa kabalo kung unsay mahitabo, basta ka sige, wala ma. Take note, ang bangka nga ilang gipahulam kang Jesus, empty. Walay sulod. Sa bulanon pa, wa dya mo. Sa Ilocano, awanti isda. Tama ba? Sa Ilonggo pa, PG. Pigado gid. Lisod, wala. When Jesus said to the fishermen, lend me your boat, He wanted to use it to stand in and preach. So, dili siya magsurusuroy dito sa di siya mag-island hopping, dili siya magligo, kundi gamito niya, aron iyang tungtungan, dito siya manudlo, dito siya magwali. When Jesus asked us, apil ko, to give Him, it's never just to Himself. So when you give something to God, He just want to use it and then multiply it and give it back to us. Hallelujah! So ang ingon niya kang Simon, lend me your boat. Hulaman lang nako. Pero ang nindot kay, human niya gihulaman ni Jesus. Pag human niya og wali, human niya tudlo, gibalik niya ang bangka ngadto sa maranagat, pero puno ng isda. Okay. Now, in Luke chapter 6, verse 38, kini nga verse, common kay nga verse, igagaw na sa Malakay 3:10, gibasa na kanunay sa offering, di ba? Give, and it shall be given to you.
A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For where the measure you use, it will be measured to you. Hallelujah. So, kanang atong gihatag sa simbahan, atong gihatag for mission, for evangelism, dili na subtraction sa atong kwarta. Kundili multiplication. Dili addition, but multiplication. Muna investment nga wa gyud nay paltos. 1974 nasugod kog sima sa Foursquare. Since that time nagsugod nako og invest para sa Ginoo. Og akong tanang gi-invest wa gyud na nawala. Praise God. Hallelujah, hallelujah. So usa mubalik nimo ang daghan dapat na kay gihatag. Give and it shall be given. Now, ang Mark 4:20, Marcos 4:20, nagsimbolo ni sa magpupugas, katong similya o kadtong farmer nga nagsabod o mga liso. Verse 20 sa chapter 4. Okay. Others, like seed sown on the good soil, hear the word, accept it, and produce a crop 30, 60, or even 100 times what was sown. So, ang giving and sowing have the same result. Nga kung mupugas ka, na kay anihon. Kung muhatag ka, na kay paabuton. Okay. Dinhi, nahulog dito sa kasagbutan, ning turok pero natabunan sa sagbot. Ang lain nga liso, diha sa kabatuan, ug tungod miturok to kay gamay ra ang yuta, nalaos pagabot sa init. Ang lain nga similya dito sa dapit sa dalan, siguro siminto, nyaging langgam, gituktok, gituka, gikaon. Pero ang isa ka liso, natugpa sa good soil. O mo kaning tawhana, ang soil ang atong kasing-kasing. Ang similya ang word of God. O kadtong similya ang pulong sa Dios nga natisok sa fertile soil, mo kadto siya ang matubad dinhi, mo kadto siyang tao nga naminaw sa pulong. Og midawat niini. Hallelujah. Unsang klaseng yuta or unsang atong iulagway sa kanang sowing your financial seed. Unsa man nga area nga atong pugsan nga fertile. Mission, evangelism, ug tanang mga programa sa church. Mo kanang investment nga pag any amount of money, dagko o gagmay, kung imong i-invest diya mao nang area of ministry, mo kanang mga fertile soil. Nga sigurado gyud ka ang imong similya muturok gyud na, mutubo na og mumungag daghan, mubalik nimo pila ka pilo. Isa ka liso nga mais. Imo nang itanom sa fertile soil. Posible nga duha pay puso, di ba? Isa ka puso, pila na kalugas, mais. Pertin daghana. Niya times 2 pag ka puso. So isa lang nimo ka pagpugas, daghan kag anihon. Hingsamot na kung imong pagbugas,
continuous. Kung isabol ganina, naabok sa ASD, dito ko sa Caraga Region, na dito'y lungsod, nga sa katuig, kaupat sila mag-harvest o gumay. Kaya gipili nila ang katong mga similya nga dali ra ma-harvest. So ang ubang mga area din sa bisan pa di sa ato, din sa Mindanao, sa Davao, muadto dito. Kay dili dito mahugdan og stock sa humay kang ilang harvest 4 times a year. Ngano nga dili sila mahugdan og harvest? Kay wala sila undang og tanom. Amen. Nagpasabot kung kita mo undang og tanom, mo undang harvest. Gusto mo may undang harvest? Ayun mo pagtanong. Ang problema lang usahay na to, gusto tang masigig harvest. Ngaway tanam-tanom. It's a miracle. No, pastor, it's called saver. Milagro, no? Harvest ka ko kay tanam-tanom. Pero tinuod ba, ang iyagod ng principles in sowing and giving. The more you sow a seed, the more harvest ayong makuha. Hallelujah. Glory to His name. Thank you, Jesus. So, when Jesus asked to give Him, it's never just for Himself. When you give something to God, He just want to use it and then multiply it and give it back to you full and overflowing. Hallelujah. Another verse nga daghang ni claim ani nindot ni tungod aning Philippians 4:19, my God shall supply all your needs, all good, as in all. Napag-isumpay, according to God's riches. So sa to abunda. Isa. Atong daruhon kung kang kinsa ni gi-address nga sulat ni San Pablo. Now, the book of Philippians, iyang gisulat address sa mga taga-Pilipos, right? Atong basahon kining Philippians chapter 4 atong sugdon sa verse 15. Na diha ang insakto nga explanation nga passage. Okay? 4:15. Yung pa dinhi. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Dili dato ang Pilipos, sama sa uban nga mga syudad, nga gituan ni Pablo, pero only the believers in Philippians supported the ministry of Paul kung paano nag-Macedonia. Okay, verse 17. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your accounts. Hallelujah. So sa diha nga di ay nada included ang Diyos sa langit. O tanan natong mga gi-invest diha sa iyang gingharian, included na sa langit. Ibutang sa tong accounts. O kung nakay na invest sa Ginoo, anytime pwede kang maka-withdraw. Nga naman kag-deposit. Ato daw bangko be, pag withdraw dito daw, ka-deposit. Di ba usbong ka sa guard o thermometer, sige kalentura ka. Bebe, aklaro na imong thermometer, bebe, saan man mo withdraw mo kay pundo? Di ba no? Muna usahay nga tong prayer, Lord, wa may bugas Ginoo. Ginoo, sorry, wa kay deposit. Deposit sa para na kay ma-withdraw. Pero kung naa kay daghang deposit sa Dios any time of the day. Kung ATM 24 hours
Usay mahudan pa nag-cash. Kapila na ko mo withdraw diha nga balibara iluwa na akong card. Way sulod. Na ako'y pundo pero way sulod ang machine. Balik lang niya siya kasudlan pa namo. Pero ang machine sa Ginoo walay shortage. Any time of the day. Kung ikaw mo withdraw sa Ginoo, naay ma-withdraw kay na kay pundo. Hallelujah. Gwapo ani nga verse. Okay, atong ipadayon sa unahan. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Okay? Take note. The gift you sent. They are a fragrant offering. Hallelujah. An acceptable sacrifice pleasing to God. Wow. Acceptable sacrifice pleasing to God. Here comes verse 19. And because of that, my God will supply all your needs. Nakuha. So, dili tanan. Siya na, pastor, mu-qualify nga mu-claim ani nga verse. Kadto lang. Religiously, willingly, lovingly support the ministry nga gi-entrust sa Dios sa ato. Dili tanan ng pastor, dili tanan missionary, dili tanan church planters, apan kitang tanan pwedeng mo involved yan ang ministry. True, lanlain, dili lang giving sa kwarta, ang atong kusog. Ang atong panahon. Ang atong effort kana apil na sa mga credited sa atong account. Siyempre, kung ang imong gideposit, kusog. Kawin na pagkakusog. Right? Kung willing ka mutabang sa Ginoo, ang gikredit sa imong account, ang imong kusog. Hallelujah. Pag-apply na ko og kanang sa pensyon sa SSS, akong kaalaray ito po sa mga senior. Ilang topic lahi na. Kining batanon pa ang topic unsa imong hobby, unsa imong sports, unsa imong negosyo. Pag senior na lain na ina topic, unsa imong maintenance dia pre. Maintenance sa gisigutan. Ako hilom-hilom ra ko. Ingon to isang sir, ikaw po sir. Tayo na ka sir? Oo, karon apply ko. Sama ko. Unsa pa imong maintenance sir? Ko 160. Sama na sir? Bugas. Buntag ito hapon na, Brad, baway undang. To God be the glory. Ang Diyos tag-iya sa atong kusog. Kung siya tag-invest sa atong kusog sa Ginoo, nan every day we can withdraw another strength for God, from God para sa atong bulhaton. Amen? Hallelujah! Dalaygon ng Diyos. So, Philippians 4:19, para na sa tanan nga naga-support sa ministry nga gibilin sa Dios nato. Hallelujah. Kung usa ka nga nagatabang di man kailangan ang Dios dili siya particular sa amount of money. Kun dili ang imong gugma sa paghatag. Remember the widow, di ba? Hindi hatag sintabo lang. Walang other tibuok pero sa inyo sa Ginoo, mas dako siya o dako og bili ang offering sa byuda kung kay hurot-hurot yang kwarta. Okay. Para yung tasunahan. Isa pa ka verse nga, sige tag-claim ani niya, di ita appeal. sorry sa board ha. Sorry pero munit inood na. 2 Corinthians chapter 9 verses 10 and 11. 2 Corinthians 10 and 11. 9 verses 10 and 11. Verse 10. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Hallelujah. Then, verse 11, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God.
Okay. So, duha ka klaseng panalangin sa Dios. Number 1, seed for sowing and bread for eating. So, okay. Kanang imong kwarta karon sa imong bulsa, pitaka, dili gihatag na sa Dios nato, dili na para kanon tanan. Ang uban ana gihatag para similya. Pero kung huto nimo gasto, imuha ng choice. Wa may magbuta ato ako ng kwarta no, di ba? Pero ang problema, wala kay harbison. Wa man ka nagpugas. Okay ba? Klaro ba? Okay. Muna ang iyon sa Bible. Kadtong kanunay nagpugas, yung Ginoo, padatuon sa tanang paagi. 3 John verse 2, I wish above all things, sa dito, tanan, no? Panglawas, financial, o spiritual blessings. Padatuon sa tanang butang. Hallelujah. Okay. Ang next scenario, the fishermen and the sinking boats. Kaganina, ayang gihulam, bangka nga walay sulod. But this time, ang bangka nga hapit na maunlod sa kadaghang isda. Luke chapter 5 verses 4 to 7, ato basahon ni. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Kanusa mani gisulti ni Jesus. Human sila, nagpahulam silang bangka. Amen. Wala niya gisugo katong wa pa sila nagpahulam. After they loaned their boats to Jesus, yun ang Jesus, itaktak inyong pukot. Wa lang niya gitiwas pa siya, kay nanay isda, akong giandam dito sa unang gamay. Wala lang nagsuot dito, para i-test niya kung sila si Pedro, o buto ba niya. Now, unsa bang karoy, nahitabo. Okay, matubad din the command of Jesus Christ to the fishermen now launch out into the deep and let down the nets for a catch. Na usa may niabot sa unahon ni Pedro ni panahon na. Peter's point of view, verse 5. Simon Peter answered, "Master, we worked hard all night and haven't caught anything." Jesus, Master, kawalo ka, tibuok gabi iming nanagat, wa gyud mi kuha. Matupan niya, "We've toiled all night and have taken nothing. The water of Galilee is so crystal clear that you can't fish in a day." Lisod yun, imposible. If we can't net fish at night, how can we net in a day? Imposible. So Peter was thinking the mountain of impossibility. Master, kabalo ka? Ang isda ron, marunong na. Kailan nagpukot. May larates, pukot na. Sibat, dagan, ayaw diha ka na ipukot. Gawas kong ngit-ngit. Pero hayag. So, daghan kayong question mark sa utok ni Peter. Usahay inana, biya punta no? No? Natay gustong buhaton. Nag-challenge si pastor. Project. Hatag man color ba, pero kanang piro ba? Kanang piro, mo gani makadaot lagi ng piro. Labidag ang kurente putlonon. Asay unahon, kurente or project? Kurente, gyud. So, muna yung mga consideration sa tao. Head reasoning. Si Pedro, daghan kaisag mga gunahuna, gyud nga, murag di posible, gini siguro may tabo ba? So, mo to akong example ang atong pag-start na mo building di astag manok.
Pag iyon ako sa membro, himo tag simbahan. Wa gyud naningog. Noon na sa membro, amot pa di. Mo pa nagpait ani. Napay lockdown niya. So way naningog. Okay, inani. Ako wa ko'y kalabihan, wa ko'y basakan, wa ko'y negosyo unsa man. Pero dako kong pagtuo sa Ginoo. Karon, kung uban mo sa kong pagtuo, kay nang Ginoo duha lang og tulong, di ba? Duha lang tulong nga mag-unite silang pagtuo, ang Ginoo mo tubag sa pagampo. Kung naay mo ba sa pagtuo, himo tag simbahan. Kasi mo tuo na may duha ning amin. Okay, go ta. Sa dahil nga tong negative, kay naay duha. Kanang duha mo yako. Pahimo na kong plano ni Engineer Morante. With summary sa mga expenses sa building. Akong gipatarpulin ako ang perspective. Unya ang iyahang summary sa iyahang budget akong gipahimo ni Engineer Morante. So niya akong gidala, akong listahan diri. Nari ang lista sa mga partner. Naagid ang amount. Walay sobra, walay kulang ng amount. So akong gipilit sa bungbong ang perspective ug gitapad ning budget. Ug nari ni simba nga ato pong usa sa atong mga partners. Unsa na pastor ko maghimo may simbahan diri Brad. Okay. Pilay budget? Good question. Nara Brad sa tapad. Okay. Ano sa dito? Tanaw niya. Okay. Tanaw niya diri kay ang mo ang budget ni Engineer Morante. Earthworks excavation 82,000. Concrete works and masonry 264,000. Door frames, door jambs 29,000. Roofing and roof framing 193,000. Ceiling works, 52,000. Side sliding glass windows, 28,000. And electrical works, 35,000. Inatong pastor, ako aning 52,000. Dali as. Okay, salamat Brad. Palakpak ka na 50,000. Sa pastor, pwede ko na mangayo. Sige, dala. So, iya ditong gipakita siyang mga friends nga negosante. Ano lang? Atong tabangan ni Bi. Ano lang, wala na letter pa unsa. Og kung ang Dios nagapamuhat, ang mga tao malipayang mitabang. Kining earthworks and excavation 82,000 sa katawa lang yang kunani. Ako ang 82,000. Wow. Na niangkon sa kadtong sliding glass windows, 28,000. Wow. O kining angkon aning 35,000 lawyer wa ko kaila hangtod doon ako kakita. Yung tabang si ani. O ang mga dagko na bilin. Ang 264 wala. O kag 193. Silang Lord ihatag nimo na Ginoo. Pero ang building yun na human siya is 818,000. Kay wag i-appeal niya ni Engineer Morante ang tiles, ang painting para mo gamay-gamay ang bayro noon sa building permit. Dito mo na i-base. So wag i-appeal. Wala kay kwarta. Lord, wala kay kwarta. Sige lang, nanami ato, pwede na gamiton. Pero, by faith, akong gikanbas ang tiles diha sa City Hardware. Dala na ako ang budget na may nanawag. Ang naghata ng 82,000 nanawag. Kumusta ang building, pastor? Ko, okay na ma'am. Saan na kulang, pastor? Tiles. Pila may gasto sa tiles? Kana, basta pila gani kwarta na. May nalangkay na ako daigi canvas. May gini mga canvas, no? Sige, pastor. Pila man na, pastor? 39,000. Sige, dali, dito taga Panabo. Taga 40,000. Sutuin ako Panabo lagi. Pastor, sulam ako si Mukutsi, pastor. Pastor Ramon. At ako Panabo. Kuhan ko kwarta, dito ko sa City Hardware. Tawag ko barguling. Brad, formatag sa kanan, Brad. Saan yung pastor? Kagahan akong tiles, pados, tagmanok. Si Rin ang nang-drive. That day, abot sa tagmanok ang akong tiles. Ang nindot, pag canvas na ko, muna price. Pag palit na ko, nag-mark down, pastor. Ang 30 na himo na lang 32. Kapalit pa kong siminto. O, di ba? So, humana ang tiles. Kumplito. O, napag-blessing. Muto'y katapusan nga blessing. Nahuman pati pintura. Nahuman ang grills.
na pag-glass nga putahan sa tubangan. Karon tong i-dedicate. Karon, wa ko madto kay dire ko. Humanaman to, tangi upan mo human. Amen. Human naman to, tagmanok. Human na to. Lain na po na itong programa himuan. Ug kabalo ko, ang 340,000 nga worth sa luti, sinsilyo ra na sa Ginoo. Amen. Sara na sa'yo. Kadang pa ang milyon karon, wa na ibili. Tama? Kung ay nag-1,000 imong milyon, di na milyon. Totoo, nawa na. Pero bisan pag milyon, sinsilyo ra na sa Ginoo. Amen. Ato pagpapad na buhay nga Dios. Okay. So karon inani ang nahitabo. Sige, itaktak ang pukot. Si Pedro, tayo pa sa Lord. Pero naigwapo din Finally, after a lot of struggle, Peter said, nevertheless, as thy word, Master, I will let down the nets. Hallelujah! Si Pedro, sige, ikaw may nag-ingon Ginoo, Master, akong itaktak ang pukot. When Peter did this, he was transferring his thoughts to a new kind of source, which is God. Amen. Ang pinaka-source sa tanang source sa atong income mo ang Dios. Gitransfer na niyang pagtuo ngadto kang Jesus. Wala na sa iyang panagat. Peter is finally saying, this boat is not my source. Not these nets, nor the sea, not even the fish, but Jesus Christ. Hallelujah. Karong panahon na, daghang mibagsak, nakasuloy kong uyang gurin, pero gasakay, wala mo nagsakay sa uyang gurin. Ako dito, nag-uban ako atong Davao. Paskang mingawa. Sa unang uyang gurin, nga pasadaghan ng tao, sirado ang mga tindahan. Og naman galing open, ang tao, tag-iharag tindira. Hadlok ang mga tao masuroy. Grabe ang at pagbag sa itong economy. Apasalamat sa Diyos. Kay doon na tayo source. Mao nga, inani, ayaw ibutang ang imong paglaom kung unsay naani mo karon. Kay wa ta kabalo sa ugma. Posible karon click imong business. But how about tomorrow, next month, next year? Pero kung diya ka sa Dios mo salig, God has 1,000 ways. Hallelujah. Amen. Dili mahutan ng Diyos og paagi aron kita iyang panalanginan. Abi ninyo katong lockdown, langay kong pagkaon. Akong bugas, 3 ka sako. Wa pay lockdown, wa ko'y bugas. Gamay ra. Lockdown, nung akong bugas, 3 ka sako. Dagan mga mangatag. O di, nangatag na akong paghuban. O, napay sa gobyerno, tag 10 kilos. Di tulumi ka pamilya, di 30 na yun. Kunya, ang tinapa, tag 15 ka buok, tulumi, 45. Na pwede na tamandan Display na sa tabangan. O, for sale, tinapa. Nga naman, bisag unsang sitwasyon. Our God is the same yesterday, and today, and forever. Dili ta magutuman, di ta makulangan, kaya nga atong Diyos siyang atong provider. Hallelujah, hallelujah. Busa kung doon na kay mga unfinished transaction, na kay gustong buhaton, yamin ka dili lang sa siguro, ipadayon. Ayaw kahadlok, kung gusto kang muhatag, ang Diyos mag-provide nimo para kang makahatag. Amen? Muna ako nakitaan, dili sponsor na ko ha. Kung gusto tang muhatag, ay tanawa ang imong capacity. Tanawa ang Dios nga tagiyas tanang butang. Amen? Og ma-amaze ka unsang iyang pamaagi.
So, pila lang ka minuto ilang gihakbong ang pukot. They pulled out it in the boat. And it was so heavy. The nets began to break and the boats began to sink. Hallelujah. Ang ilang gipahulam sa Dios, bangka nga walay sulod. Gigamit sa Ginoo pila lang ka minuto ngayang pagmanudlo. Pagbalik pa sa Dios kanila, nagakaunlod ang bangka sa kadaghang isda. Amen. Igsuon, kung maminaw lang yun tas pulong sa Ginoo, sa walay daghang pangutana, ang tawag unconditional obedience, kanang mutuman ka nga, basta lang kay mutuman ka, then ang Diyos sa hilom lang, magahimog mga milagro sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Naku-experience sa pastor, akong i-share lang kadali. Kang pastorang pensyon, Pastor Cora, may ako itong gibudget para sa among kuryente, sa among bugas. Muti akong akong gigahin gito kang pastora. Tingali mo kayo si Desi, wala natin bugas ba pa? Sige lang, kuhan ko ito ka mamang pensyon, nakatong palit. Isulod. Basig delayed siguro, sige lang, ugma na pod. Kaugma. Isulod. Ugma na pod. Kung maghihapon ato kong isa sa office, ma'am, delayed atong, kuhan ma'am, kanang ma-pensyon. Wala man. Kung sa man na-imbisi, mga asawa, patay mo sa yes, ma'am. Nag-report kasi ang birthday, wala na, na-cut off, sir. Mukukay balo nga, mag-report na si kada birthday, mo report ganito nga, kasi naminyo na oray, no? Mo din na po siya, cut off yan, no? So, wala ma'am na, cut off, sir. Hala, mabalik na ma'am. Yes, after 3 months. Hagkoy, wala ko'y bugas. 3 months pa. Uli ko sa balay, minghoy. Hindi si, nakibugas pa? Wala. Nga naman, na-cut off pension ni mama ni mo. O niya, di sa tamangaon. Pero, joke, but deep inside ko, Lord, saan na Ginoo? 3 months pa may malunga ka ni Ginoo. Pero wala ko nagpakita nga nabalaka. Wala lang, daw sa wakay lang, pero may ara ginabatsyag. Following day, nagdua-dua ko sa mga apo di sa sala, dua ka apo, dua-dua may di sa sala, kay lockdown ba ito, no? Then, abot sa sakinan. Nangita na ako. Iyon siya, pastor, kagabi pa ko, ginan si Ginoo, tagaan takagkorta. Wala ko nagpadungudong ako nag-post sa Facebook nga, wala ko ibugas. Ano man ako, picturean na yung tong taro nga empty. Wala ko'y bugas. Wala, sa Ginoo ko, Lord, wala ko'y bugas. Ugma, Lord. Gitagaan kong 5,000. Gihatod sa balay, door to door. Ang bugas, 2,000 raman, no? Sobra pa kong 10,000. Iyon, anak, kamayong Ginoo. Palakpakan na buhay nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! God has 1,000 ways to meet the needs of His faithful servant. Atong sumpayan, faithful, obedient servant. Hallelujah. So, grabe. Sobrang panalangin. Then the third scenario, from fishers of fish to fishers of men. After that scenario, nakita ni Pedro, di ba yun siya, Ginoo, palayo. Di ko angayang doon ni mo. Kita niya nga si Jesus dili kasagaran nga tao lang kundi siya ang Dios. Si Jesus ayaw kahadlok, from this time on I will make you fishers of men. So they left everything and followed Jesus. Hallelujah. So karang buntag maigsoon, bisag dili pa ka musulti sa imong problema, kabalo ang Dios imong paginalang karon. Apan una ta mangayo sa Ginoo, ato usang tan-awon kung ato bang gihimo
ang require sa Dios nato nga tong himuon. Usa ta mag-withdraw sa bangko. Kasi nga na pasok nimo sang inquire sa na ba ibalan? Inquire sa ko na ba kay bal? Napo ba kay sulod imong? Basig wa na, jamo na pod. Murag bangka di pidto nga jamo sulod. Isudi mo imong ATM card, iluwa gid na. Hoy, wa kay kwarta. Dai pa kapino, toy. Ako wala gud tumam ko to. Punduhi sa wa kay kwarta. Nakoy nadunggan ng istorya imong sa ko, pastor. Idlas man panalangin nako, pastor. Wah, murag manok ihas. Iko, murag karon ko pati ang imong istorya ba? First time ko kabati nga idlas daw ang panalangin siya ha. Kung murag di man siguro, anad man. Idlas. So dito ko nakapasok. Musta man atong tithe, Brad? Lagi, muna akong problema. Amo na. Munang idlas. Pero kung faithful ta sa Ginoo, sa Ginoo, I will open the windows. Sa another version, I will open the floodgates of heaven. Floodgates, dili lang ordinary, but floodgates. Sa itong bagyo, pastor, ang Antipolo, nabaan nga, habo ba ng Antipolo City, nabaan? Kaya doon nag-i-open nga, dam. Pag-open sa dam, pati itong mga elevated mga area, naabot sa tubig tungkol sa grabing pag-anggo sa tubig. Ingon, ana ang panalangin sa Diyos sa mga taong faithful. Magbaha nga panalangin, dili wisik kung dili, grabing panalangin madawat. Bisan unsang sitwasyon sa kinabuhi, dili walay shortage sa Dios. Dili mautdan ang Ginoo kay siyang tag-iyas tanang butang. Masirado pang Central Bank, dili yun ang langit. Kay ang Dios tag-iyas tanang butang. So, yun na lang. Manayon ako, kung tanang Kristohanon, nakabalo ani nga formula, ug buhato niya, walay Kristohanon maglisod. Ang tanan, mag-enjoy sa kadagaya sa Dios. Yung sila pastor, basta daw kuno ang pastor na mag-retire, mura na dag Lone Ranger. Mo ba? But in my part, praise God, walay na usab. Wala ko sweldo, wala ko trabaho. But God miraculously provide all our needs. Nga naman, ni-retire naman ko sa posisyon, pero wala mas trabaho. Padayon na pagtrabaho. Then, wa po yung undang ang panalangin sa Ginoo. Hallelujah! Salamat sa kusog. Pero ay lapog abuso, no? Yes, nice strength, pero ay abusuhi ang strength sa Ginoo. Aping ang kinabuhi. Magmas, yung mga senior, official, hugas kamot, social distancing, para iwas COVID. O, ano lang kasimple. Ba't labaw sa ngatanan, mangayog, tabang sa Diyos kanunay. Pakpakat ng buhay nga Diyos. Kaya bulo mo ito lakda, pastor, nang hatag ko food pack dito sa Tagmanok. Dili lang 4 square. Tanang tao ang gitagaan. Nga naman, naman ko'y bugas. Naman ko'y tinapa. Saan ba na akong tinapa? Kaspahon taginaw, tindaghana. O sige, panghatag. O di na nga nalipay. O di ba? Wala, ang uban, lisod ko dong, kami nang hatag. Nga naman, kay ang iyang panalangin, walay limit. Kung na ang limited, na only rice, na only text, na only call, na po'y only blessings. Amen! Dalago ng Diyos. So, when we get out, conclusion na ta, muna pinaka-favorito na kong part sa wali. Conclusion. When we get out of head reasoning and down into heart believing, you begin to take God's way rather than our own way. Yun ang Diyos. My thought is not your thought, nor my ways, your ways. Pero saan ang tao na may timsong?
I did it my way. Sige, padayon ka. Mama kay way. But remember, God's ways are different in our own ways. So, head reasoning, mo ka ng mga desisyon nga nag-agad sa atong gustong himuon. But heart believing, nag-agad unsay kabubuton sa Dios. Unsay iyang gustong atong himuon. Akong balikon, kung mahatag sa Dios, dili na subtraction sa ato ang pundo, but multiplication. Hatag nimo, iyang gamiton, ibalik sa ato, sobra-sobra. Pilo-pilo. Pilo-pilo. So, dining kabuntag may igsoon. Kini nga mensaheng ato kanang nadunggan. Mo kanang paagi. This is the key to staying in constant personal touch with God. Our source. So that He could control everything that touches our life. While waiting for His soon coming, we need God. Mag-control na to. Atong pangayoon sa Dios, yung divine guidance kanunay. Sa di pa ko mag-pray, gusto na ako tawagon na atong music team, worship team. Na ako'y gipakanta sa ganinang buntag sila ha. O kini nga kanta, naghatag ni og assurance nato ang magkristohanon. Nga wala ta masayop sa atong pagbutang, sa atong pagsalig diha sa Dios. Kini nga kanta, gituluhan og trust His heart. Atong kantahon kini, og atong paminahon ang lyrics, atong yung sabton ang lyrics sa kanta. Og kini nga lyrics para ni natong tanan, para nako, para ninyo nga mga tao na naginahanglan tabang sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. All things work for our good. Amen. Amen. Though sometimes we don't see how they could. Thank you, Jesus. Struggles that breaks our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Yes, Lord. Our Father knows What's best for us? His ways are not our own. So when your pathways grow dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. Amen. 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 God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Amen. His is the Master's plan. He holds the future in His hands. So don't leave us those who have no hope. Our hope is found in Him. Amen. 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 We see the present clearly. Hallelujah. But this is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. Hallelujah. God is too Thank you, Jesus. wise to be unkind.
Hallelujah, hallelujah. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. Amen, amen, hallelujah. He alone knows what is best for you. And God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Dunay panahon maigsuon nga di na to masabtan ang dagan sa itong kinabuhi. The song says, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. All things work for good to them that love the Lord. Kung kaning pandemic gi-allow sa Ginoo worldwide, God has a perfect plan for this. But remember, He will not leave us, nor forsake us. Remember Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with you. Do not afraid, for I am thy God. I will strengthen you. Yea, I will uphold you with the right hand of my righteousness. So, di tabihaan sa Ginoo. Kung galing man, ang atong lawas mubigay tungod sa daghang katalagman. Ay kalimot na anay bagong lawas giandam natong tanan. Ug kanang lawasa wa nay kamatayon. Di na masakit. Wala na nay mga allergy. Mupuyo kana hangtod sa kangturan uban ni Jesus. Ang atong kalag sama sa text gikot gan sa tong song leader Pastor Ogie. Doon na nay room sa langit. In our Father's house, there are many rooms prepared for me and for you. Usa, ayabuhi ang Diyos. Unsa man ang atong masinati. Sama sa declaration sa 3 Hebrews, atubangan sa hari. Iyong pa sa batanon nga mga Hebrewanon. Kabalumi nga among Dios magluwas namo gikan yan ng kalayo magiprepare. Pero Senyor sotihan ta ka. Bisag dili pamiluwason sa Ginoo. Di kimi mo bow down anang imuhang giandam nga statue. Grabe ang ilang faithfulness sa Ginoo. Bisan pag di miluwason sa Dios ng kalayo. Padayon mi mugtuo sa among Dios. Ug tungod silang grabing pagtuo. Gihulog sila sa kalayo tinuod. Apan ang kalayo wala makasunog nila. Ni isa ka balhibo silang lawas wala masunog. Ni ang baho sa kalayo wala mo pilit silang panit. Kung matubas sa Biblia, 3 ang gihulog dito sa hudno. Apan 4 ang lakaw-lakaw taliwala sa kalayo. Ug di usa lang ang nasunog. Kaya balabong unsa? Ang higot silang kamot nasunog. Ang pisik ni gapos. Apan ang uban wala nasunog. Nganuman. Kaya ang Diyos nag-uban kanila. Unsa may tabo sa kalibutan, hinumdumi. Dili ta pasagdan sa Dios. Amen? Mao nga ayag buhi sa Igsoon. Today is Mission Sunday. Daghan pa, muna kung kasating mag-uul magtanaw, hangtod ron, daghan pang tao nga wala makailaw Dios.
Nangin ko ni Pastor John, Pastor, pwede ba? Ako yung continue nga ako nasugdan sa una din nga mag-crusade matag mga subdivision, matag stage. Bahalag ang mga tao di mo doon basta kay makadungog lang sa pulong. Kay hangtod dron igsoon. Daghan pa kayong mga tao nga wala pa makilaw Dios. Mga mata sila nga walay kaluwasan. Ug kinsa ba mo sulti dili ba kita? Kita mo sulti. Muna igsoon di tang tanan makawali. Di tang tanan makalakaw. Apan kita makasuporta sa buluhaton sa Ginoo. Sumo karong udto. Muna akong challenge sa inyo. Ayaw limitahi ang Dios. Unsay gibutang sa Diyos imong kasing-kasing buhata ug ang Dios ra provide imong paginahanglan. Ato nga balik ang chorus. Ug kadtong adunay mga problema karon nga daw wala nay solusyon imong problema. Hinamdumi, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Iyatang tabangan. So katong dunay mga problema kanang buntag, mutinog lang sa tao itong ng chorus, God is too wise to be mistaken. God is too Amen. wise to be mistaken. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. God is too good to be unkind. Yes, Jesus. Hallelujah. So when you don't understand, Hallelujah. you don't see His plan, Hallelujah. and you can't trace His hand, trust His heart. You alone is faithful and true. Hallelujah. He alone is faithful and true. Yes, Lord. Amen. Amen. He alone knows what is best for you. Yes, Jesus. Hallelujah. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His God. Hallelujah! 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 Glory, glory to Jesus. Lord, salamat sa imong Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi, O Dios. Salamat sa imong mga saad ka na mo, Ginoo. Lord, among marugan ka na nga saad, O Dios. Amo yun marugan ang imong saad, Ginoo. Nga ikaw makuban ka na mo even into the ends of the earth, Lord. You will not leave us nor forsake us, Lord. Hallelujah. Lord, salamat sa mensahe karon. Ngayon mong gihatag ka na mo, Ginoo. Salamat, Lord, nga katong pulong nga, Ginoo. Magpabilin yun diha sa mong kasing-kasing una-una, O Diyos. Samtang kami nagpuyo ni katapos sa mga adlaw, Ginoo. Dili yun mi makalimot nga ikaw ang Diyos nga mong gilaganan. Ang Diyos ginaghimo sa langit ug sa yuta. Ang Diyos ginag-provide sa mong tanang paginahanglan. Ang Diyos ginahigog magkanamo, Ginoo. Ug tungod ni ana bisa sa makasasala pa kami. Gipadalag niyang bugtong anak ko, Diyos. Nga pilagi sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Ang tibuok kalibutan, O Diyos, makaangkod og kalawasan ug kinabuhing walay katapusan. Lord, dagan pag makatawhan karon nga nagamarch sa padlong sa impyerno, Ginoo. Busagad salamat, O Diyos. Samtang na may panahon kami nga mamuhat, O Diyos, gamita kami, O Diyos. Gamita kami, Ginoo. Alang ni anang buluhaton, O Diyos. Ibutang sa mga kasikasing, O Diyos, ang burden for the lost souls, O God. Burden for the dying souls, Lord. Nga sila ang masagkaw, Ginoo, gikan sa kalayo sa impyerno, O Diyos. Napay mga pamilya, O Diyos, nga dili maluwas ang timong pamilya, O Diyos.
Giampo namong ikaw, O Dios, magaluwas sa tanan, Ginoo. Nga makatawan, O Dios. Bisa pa karon Dios, ang naminaw silang mga radio, Lord. Nagatanaw silang TV screen, O Dios. O sa may problema, Lord, silang panabali, O Dios. Kamuta sila, O Dios. Ang imong kamot, dili bubo, Ginoo. Nga dili makaluwas kanila, O Dios. Kung dili may mga balatero, Dios, salamat, ikaw ang mananambal, O Dios. Kung dili mga problema financial, ikaw ang divine, ikaw ang Jehovah Jireh, O Dios. Salamat, Amahan. Salamat, O Dios. Salamat, Jesus, sa imong pagkamaayo. Salamat, Diyos, sa imong gugma nga ni kanamo, Diyos. Salamat, Diyos, sa imong protection kanamo, Ginoo. Salamat sa imong padayon nga pagpadagaya sa imong grasya ka na kanamo, Lord. I-bless kini nga simbahan, O Diyos. I-bless ang living temple, O Diyos. Ang talang mga membro, O Diyos. Himuha kinilong instrumento, O Diyos, alang sa padayon nga baluhaton sa misyon, O Diyos. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Ginoo, problema sa panimalay, problema financial, problema sa mga panglawas, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagtubag na sa among mga pag-ampo, Diyos. Lord, akong i-declare ang complete healing sa may masakiton, O Diyos. Akong i-declare, O Diyos, ang blessing to those who are in need and material things, O God. Salamat, Jesus, sa kalinaw, Diyos. Protection, Ginoo, sa mga tao, O God. Salamat, Jesus. Ginoo, silyuhi kini mga pulong nga, Lord. Sulod sa mga kasing-kasing. Dungog himaya ang magibalik ka ni mo, Diyos. Sa ngalan sa mga Jesus. At tanay mo ingon, Amen. Atong lapakan ng buhay nga Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lingkod sa tayo kadali. Salamat, Pastor Nez. Truly, we are partners. We planned for the past 10 years na to nga ang Pangi ma-open na. Pero gipaningkamutan na unta to nga nanay lote. But the problem is ang lote na prenda ay that was 300 square meter. And ang church council kaniadto 2010 2011 nga maka-open na gyud og pioneering church diha sa Pangi. And we're preparing for Pastor Loloy na Palcruz to open diha sa Pangi, pero di pa gyud time. Ug salamat kay Pastor Nestor Tranilla nga nag-commit gyud, no? Nag-commit siya nga mo-open diha sa Pangi nga dugay nang gihandom gidamgo sa simbahan sa Living Temple. During pa panahon pa buhi pa si Brother Baby Gabiola, Brother Turion, si nung ang pupoy o uban pa. Iplanuhan na gyud. Pero salamat sa Dios karon timely na nga ma-open na gyud. So we decided to support the ministry nga nasugdan na diha karon sa Pangi. So kung unsay suporta atong himuon, di man gyud makawang. Amen. Dili gyud makawang. Tanawa ang ingon giwali ganina nga ipahulam lang. Ipahulam lang ang imong kinabuhi. Bahala na ang Diyos niya na. Gipahulam ni Pedro ang boat. Niya pagpahulam sa boat, gigamit sa Ginoo. After that, ingon sa Ginoo nga, ihulog ang inyong pukot dito. Inyong yan si Pedro, we toiled for the whole night. And we took nothing, even a single fish. Pero ingon si Jesus nga, sige, ihulog lang. O siya ingon ni Pedro. Pero kaya nagsulti man ka nga, ihulog na mo, itaktak na mo, then tumano na mo. Tumano na ko. So karon kabuntagon, dili makawang ang atong mga suporta sa buluhaton sa Dios kay ang Dios magapanalangin hangtod gawa natin kabutangan sa mga panalangin. So we praise and thank God for that. Kaya alang ibutan nato isang saktong perspective ang atong mga suporta, atong iagi sa simbahan, and let the church will do the work, will do to manage our money. Muna ang atong iglesia, ang simbahan sa Living Temple, wala gid makulangi. Kaya nga naman, daghan na mga simbahan nga natukod, daghan na mga lote ang napalit, daghan na ang mga simbahan nga nakabarog tungod sa ministry sa Living Temple. And that no wonder, God would just continue to bless this church. Amen? So salamat sa Diyos. It's a great challenge again, nga naanapod tayo i-open nga simbahan, diha sa Pangi, part man na siguro sa Mako. I don't know, part sa Mako na siya. So we just thank you for your support, your prayers. And don't forget tomorrow,
magsugod na ang atong prayer and fasting hangtod sa Friday. O katong bakante, inyong oras, apil mo sa atong mga pagampu at mga pagpuasa. Kaya mo na ning atong declaration, every month, doon natin isa kasimana nga pagpuasa, every month. So thank you so much for your support. Okay? Hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhay nga Diyos for that. Glory to God. Praise God. Salamat, Pastor Ness, sa pulong sa Diyos nga natanom sa kasing-kasing sa mga kanakan sa Diyos. Let's all stand. Dugog og himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Na ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, maitugmaon sa tanan. Takos kang kay gulong, sitaon mo palaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, maitugmaon sa tanan. Takos kang kay gulong, sitaon mo palaran. Ang tanan kong gugma, kinatugan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Oh, let's praise Him. Just thank God. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. We give you thanks. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We thank you so much, Father God, for your words planted in our hearts. And we rejoice because we know, Lord, that the gates of heaven, Lord, or gates of heaven are not limited. You are going to pour out the floodgates of blessings, oh Father God, for your people, as you have promised to us. So Lord God, looking forward for souls after souls that will be ushered to you, we thank you so much, Father God, for the people who are willing to support, oh Lord, the work that you have entrusted to us. And in return, not only 60 or 30, but 100-folds of blessings will be poured out. Thank you, Father God, for blessing each one. And for those, Lord, who join with us, Lord, through live streaming, may you bless them. And they will be encouraged, Lord, to just continue, Lord, to be faithful to you. And Lord, katong nagapaminaw sa radio station, we also pray that you would also bless each one. Ug ang tanan diri sa sanctuaryo, dito sa gawas, magapanalangin ikaw sa matagusa. I speak special favor for everyone today. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Strength, good health, Lord, blessings will just continue to flow. We give you thanks, Lord. And as we go home, Lord, bring each one of us home safe in Jesus' name. And facing another days of this coming week, oh Lord, we are so thankful, for we know that we always, Lord God, we are kept, Lord, into the hollow of your hands, protected, provided, and guided always with your Spirit. Hallelujah. Magbulag-bulag kami karon sa lawas, panusa kami pagbantay kanunay sa imong presensya. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask and imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. And people of God would say, Amen. A clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah.
May the Lord God bless you. Maayong buntag og salamat sa inyong pagkikuyo ganado. God bless us all.